Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May mga sandali sa kasaysayan na hindi sumisigaw, ngunit dumadagundong sa walang hanggan. Sa gitna ng karaniwang buhay, mga tahanan na puno ng alaala, mga hapag na pinagsasaluhan ng pamilya, may paparating na paghahati na hindi nakikita ng mata. Hindi ito nagsisimula sa digmaan, hindi sa kaguluhan, kundi sa loob ng puso, tahimik, mabigat, hindi maiiwasan. Ang kasulatan ay nagbabala ng oras kung kailan ang katapatan ay susubukin hindi sa harap ng mga estranghero, kundi sa gitna ng sariling tahanan. Ang pag-ibig at paninindigan ay magtatagpo at hindi lahat ay mananatiling buo. Si Ellen White ay malinaw na nagbabala tungkol dito. Isinulat niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga gumagalang sa sabat ng Biblia ay ituturing na mga kaaway ng batas at kaayusan, bilang mga sumisira sa mga moral na hadlang ng lipunan, nagdudulot ng anarkiya at katiwalian, at nagpapataw ng mga hatol ng Diyos sa lupa. Hindi ito simpleng pagtatalo ng paniniwala. Ito ay isang linya na hahatiin ang mundo at ang pamilya. Sa sandaling iyon, ang bawat kaluluwa ay haharap sa isang tanong na hindi maaaring ipagpaliban. Kanino ka tatalima? Hindi lahat ng sagot ay pareho at doon magsisimula ang sakit. Ang anak laban sa magulang, ang asawa laban sa asawa, ang kapatid laban sa kapatid, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paninindigan. Si Ellen White ay nagpatuloy sa babala sa mga pangyayari sa huling araw. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel, ngunit hindi na pabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ang iniiwan ng kanilang posisyon at sumasali sa hanay ng oposisyon. May mga aalis, hindi dahil hindi nila alam ang katotohanan, kundi dahil hindi nila piniling panindigan ito. At sa pag-alis na iyon, may mga maiiwan, nag-iisa, ngunit matatag. Ang pagsubok na ito ay hindi darating na may babala sa anyo ng ingay. Darating ito sa anyo ng mga desisyon, mga simpleng sandali na magtatakda ng walang hanggang kapalaran. Isang desisyon na maaaring maghiwalay ng mga puso na minsang nagkaisa. Isang desisyon na maglalantad kung sino ang tunay na tapat. At habang papalapit ang sandaling iyon, ang mundo ay tila patuloy sa kanyang normal na takbo. Walang kamalay-malay na ang pinakamalalim na paghahati ay nasa pintuan na. Hindi ito kwento ng takot. Ito ay paghahayag ng katotohanan. At nagsisimula na ito. May mga tanda na hindi agad kinikilala sapagkat ang mga ito ay dumarating na parang karaniwan lamang. Ang mundo ay nagpapatuloy sa kanyang ritmo. Mga lungsod na abala, mga pamilya na nagtitipon, mga pangarap na binubuo sa katahimikan ng araw-araw. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang kilos na unti-unting nahuhubog, isang hudyat na hindi nagmumula sa lupa, kundi pinahihintulutan mula sa itaas. Isang pagsubok. Hindi ito darating bilang isang biglaang trahedya. Hindi rin ito agad makikilala bilang banal na pagsusuri. Ito ay lilitaw bilang isang kautusan, isang pamantayan, isang panawagan para sa pagkakaisa na tila makatarungan sa paningin ng marami. Ngunit sa kaibuturan nito, ito ay isang pagsubok ng katapatan. Si Ellen White ay nagbigay liwanag sa ganitong sandali. Isinulat niya sa mga patotoo para sa simbahan. Hindi na nalalayo ang panahon na darating ang pagsubok sa bawat kaluluwa. Hindi ito para sa iilan lamang. Hindi ito para sa mga pinili lang. Bawat isa ay daraan dito. Walang maiiwasan. Sa oras na iyon, ang katotohanan ay hindi na magiging isang bagay na maaaring tanggapin o ipagpaliban. Ito ay magiging isang paninindigan na kailangang ipakita, hayagan, malinaw, at may kapalit. At ang kapalit ay hindi maliit. Ang mga relasyon na minsang matibay ay matitibag. Ang tiwala na minsang buo ay masusubok. Sapagkat kapag ang kautusan ng tao ay sumalungat sa kautusan ng Diyos, ang bawat puso ay pipili. At ang pagpiling iyon ay may presyo. Ellen White ay nagbabala rin sa Ang Dakilang Kontrobersya. Habang lumalawak ang kontrobersya sa mga bagong larangan at ang isipan ng mga tao ay naaakit sa inaapi na batas ng Diyos, si Satanas ay nalilito. Habang ang pansin ng mundo ay itinututok sa kautusan ng Diyos, may isang puwersang kumikilos upang lituhin, ilihis, at pahinain ang paninindigan ng marami.
Hindi lahat ay mananatiling matatag. May mga pipili ng kapayapaan kaysa katotohanan. May mga pipili ng pagtanggap kaysa katapatan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tunay na pagsubok ay hindi kung ano ang alam ng tao, kundi kung ano ang kanyang pipiliin na sundin. Ang hudyat ay hindi malakas, hindi ito sumisigaw, ngunit ito ay malinaw sa mga nakikinig. At habang papalapit ang oras, ang mundo ay unti-unting inilalagay sa isang posisyon kung saan ang walang kinikilingan ay hindi na posible. Ang katahimikan ay magiging pagpili, at ang pagpili ay magiging paghahayag ng puso. May isang linya na unti-unting iginuguhit, hindi sa lupa, kundi sa budhi. Hindi ito nakikita ng mata, walang bakas sa pisikal na mundo. Ngunit sa bawat desisyon, sa bawat tahimik na pag-iisip, ang linyang ito ay lalong lumilinaw. At sa paglipas ng panahon, ito ay magiging hangganan na hindi na maaaring tawirin ng walang kapalit. Sa una, tila walang pagkakaiba, parehong pananalita, parehong kilos, parehong pananampalataya sa panlabas. Ngunit ang puso, doon nagaganap ang tunay na paghahati. Si Ellen White ay nagsulat sa mga aral ni Kristo. 2 uri lamang ang nasa mundo ngayon, at 2 uri lamang ang makikilala sa paghuhukom, yaong mga lumalabag sa batas ng Diyos at yaong mga sumusunod dito. Walang gitna, walang lugar para sa pag-aalinlangan sa oras ng pagsubok. Habang ang mundo ay patuloy sa kanyang mga gawain, ang langit ay tumitingin hindi sa anyo, kundi sa katapatan, hindi sa mga salita, kundi sa pagsunod. At ang bawat maliit na pagpili, kahit hindi napapansin ng iba, ay naglalagay ng tao sa isang panig ng linya. Tahimik, ngunit tiyak. Ellen White ay nagbabala rin sa mga patotoo para sa simbahan. Marami ang tatayo sa ating mga pulpito na may tanglaw ng maling propesya sa kanilang mga kamay na pinagliliyaban ng malaimpyernong tanglaw ni Satanas. Hindi lamang sa labas manggagaling ang pagkalito. Ito ay papasok sa loob, sa mga lugar na inaasahang ligtas, sa mga tinig na inaasahang magturo ng katotohanan. At sa gitna ng ingay ng magkakaibang paniniwala, ang bawat kaluluwa ay haharap sa isang mas malalim na tanong. Ano ang tunay na pinanghahawakan ko? Hindi sapat ang nakasanayan, hindi sapat ang minana. Ang linya ay hindi iginuguhit batay sa pangalan o grupo, kundi sa pagsunod. At habang ang pagsubok ay papalapit, ang mga dating hindi mahalagang desisyon ay magkakaroon ng walang hanggang bigat. Ang maliit na kompromiso ay magiging malaking paghahayag. Ang tahimik na paninindigan ay magiging tanda ng tunay na katapatan. Ang linya ay nariyan na. Hindi pa ito lantad sa lahat, ngunit ito ay lumalalim sa bawat puso. At darating ang sandali na ang bawat isa ay matatagpuan, nakatayo sa isang panig o sa kabila. May katapatan na hindi nasusukat hanggat hindi ito sinusubok. Habang ang linya ay lalong lumilinaw sa budhi ng bawat isa, may isa pang katotohanan na unti-unting nahahayag. Ang katapatan sa Diyos ay may kapalit. Hindi ito laging nauuwi sa kapayapaan sa lupa. Hindi ito laging tinatanggap ng mga pinakamalapit. Sa katunayan, madalas, doon ito unang tinatanggihan. Ang tahanan na dapat maging kanlungan ay maaaring maging unang larangan ng pagsubok. Ang mga salitang dati puno ng pag-unawa ay maaaring mapalitan ng pagdududa. Ang mga ugnayang matagal ng matibay ay maaaring manghina sa harap ng isang desisyong hindi nila maunawaan. Si Ellen White ay nagbigay babala sa ang dakilang kontrobersya. Ang panahon ng pagkabalisa at dalamhati na nasa ating harapan ay mangangailangan ng pananampalatayang kayang tiisin ang pagkapagod, pagkaantala at gutom. Isang pananampalatayang hindi manghihina kahit na may matinding pagsubok. Hindi ito karaniwang pananampalataya. Ito ay pananampalatayang mananatili kahit mawalan, kahit tanggihan, kahit iwan. Sa oras ng pagsubok, ang katapatan ay hindi lamang isang paniniwala. Ito ay magiging isang paninindigan na may kasamang sakripisyo. At ang sakripisyong iyon ay personal. Ellen White ay nagsulat din sa mga patotoo para sa simbahan. Ang pinakamalapit na ugnayan sa lupa ay mapuputol. Maikling pangungusap, ngunit mabigat ang kahulugan. Ang pinakamalalapit na ugnayan, mga relasyong hinubog ng taon ng pagmamahal at pagtitiwala ay maaaring maputol. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa pagkakaiba ng piniling sundin. May mga luluha, may mga magmamakaawa, may mga susubok pigilan ang desisyon ng isa't isa. Ngunit sa huli, ang bawat kaluluwa ay haharap sa sarili nitong paninindigan at walang sino man ang makakapili para sa iba. Ang presyo ng katapatan ay hindi pare-pareho para sa lahat, ngunit para sa ilan, ito ay ang pagkawala ng lahat ng kanilang kilala. At sa gitna ng pagkawala, may isang bagay na mananatili. Ang presensya ng Diyos sa mga nananatiling tapat. Hindi ito agad mararamdaman bilang kaginhawahan. Hindi ito agad makikita bilang tagumpay. Ngunit ito ay sapat upang magpatuloy.
sapat upang manatili, sapat upang hindi sumuko. Ang katapatan ay may presyo, at ang tanong ay nananatili. Handa ka bang bayaran ito? Darating ang sandali na ang lahat ay titigil, hindi sa labas, kundi sa loob. Ang ingay ng mundo ay magpapatuloy, mga tinig, mga utos, mga pangako ng seguridad at kapayapaan. Ngunit sa kaibuturan ng bawat kaluluwa, magkakaroon ng isang tahimik na pagtigil. Isang sandali kung saan ang lahat ng natutunan, pinaniwalaan, at ipinaglaban ay haharap sa isang tanong na hindi na maaaring iwasan. Pipili ka, hindi bukas, hindi sa ibang panahon, kundi ngayon. Si Ellen White ay nagsulat sa Testimonies for the Church. We are on the very verge of the time of trouble, and perplexities that are scarcely dreamed of are before us. Hindi ito isang malayong hinaharap. Ito ay isang sandaling papalapit, unti-unti, ngunit tiyak. At sa sandaling iyon, ang bawat kaluluwa ay hindi na makapagtatago sa likod ng grupo, tradisyon, o impluwensya ng iba. Ang pagpili ay magiging personal, direktang haharapin, walang tagapamagitan. Ellen White ay nagpatuloy sa babala sa ang dakilang kontrobersya. Hindi na nalalayo ang panahon kung kailan susubukin ang bawat kaluluwa. Bawat isa, walang eksepsyon. Ang pagpiling, ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagsunod. Ito ay isang paghahayag ng kung sino ang tunay na sinusunod ng puso. Sapagkat sa oras na ang kautusan ng tao ay sumalungat sa malinaw na utos ng Diyos, ang katahimikan ay hindi na magiging neutral. Ito ay magiging isang panig. May mga pipili na sumunod upang maiwasan ang sakit. May mga pipili na manatiling tapat kahit kapalit ay pagdurusa. At sa pagitan ng dalawang ito, walang lugar para sa gitna. Ellen White ay nagbigay diin sa mga piling mensahe. Ang bawat individual ay dapat pumili para sa kanyang sarili kung maglilingkod siya sa Diyos o sa tao. Isang simpleng pahayag, ngunit naglalaman ng walang hanggang bigat. Walang sino man ang maaaring pumili para sa iba. Walang sino man ang maaaring magdala ng pananagutan ng iba. Ang bawat kaluluwa ay tatayo sa sandaling iyon, nag-iisa sa kanyang desisyon, ngunit nakikita ng langit. At ang pagpiling iyon ay hindi na mababawi. Hindi ito isang pagsubok na maaaring ulitin. Hindi ito isang pagkakataon na babalik. Ito ang sandali. At sa sandaling iyon, ang puso ay magsasalita. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Tahimik, malinaw, panghabang buhay. May mga sugat na hindi nakikita, ngunit mas malalim kaysa anumang pisikal na sakit. Kapag ang sandali ng pagpili ay dumating, ang epekto nito ay hindi lamang mararamdaman sa loob ng kaluluwa, ito ay aabot sa mga ugnayang pinakamalapit sa puso. Ang mga desisyong ginawa sa katahimikan ay magkakaroon ng malalakas na alon na tatama sa bawat tahanan. At doon, magsisimula ang tunay na paghihiwalay. Hindi ito bigla ang galit. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang tahimik na distansya na unti-unting lalawak habang ang dalawang puso na minsang nagkakaisa ay pipili ng magkaibang landas. Si Ellen White ay nagbigay babala sa ang dakilang kontrobersya. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel, ang iniiwan ng kanilang posisyon at sumasali sa hanay ng oposisyon. Ang pag-alis na ito ay hindi lamang espiritual, ito ay emosyonal, personal. Ang isang desisyon ay maaaring magdala ng distansya na hindi kayang tawirin ng salita, sapagkat kapag ang isa ay piniling sundin ang katotohanan at ang isa ay piniling umiwas dito, ang pagitan ay hindi na simpleng pagkakaiba ng opinyon. Ito ay paghihiwalay ng direksyon. Ellen White ay nagsulat din sa mga patotoo para sa simbahan. Ang pinakamatinding tukso ay magmumula sa mga taong minahal at pinagkatiwalaan. Ang sugat ay mas masakit kapag ito ay nanggaling sa mga taong minahal. Mga tinig na dati nagbibigay lakas ay maaaring maging tinig ng pagdududa. Mga kamay na dati umakay ay maaaring umatras. At sa gitna ng lahat ng ito, ang puso ay haharap sa isang masakit na katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga pinakamahalaga sa lupa. May mga sandaling tila mas madaling sumuko. Mas madaling piliin ang pagkakaisa kaysa katotohanan. Ngunit ang pagkakaisang itinayo sa kompromiso ay hindi tunay na kapayapaan. Ito ay pansamantala lamang. Ellen White ay nagpaalala sa mga piling mensahe. Dapat nating piliin ang tama dahil ito ay tama at iwanan ang mga kahihinatnan sa Diyos. Hindi nito inaalis ang sakit. Hindi nito pinapadali ang paghihiwalay. Ngunit nagbibigay ito ng liwanag sa gitna ng dilim, na ang katapatan ay hindi nasusukat sa kung ano ang nararamdaman, kundi sa kung ano ang pinipiling sundin. At sa bawat luha, sa bawat tahimik na gabi, sa bawat sandaling tila nag-iisa, may isang presensya na hindi umaalis. Ang sugat ay totoo, ngunit ang katapatan ay mananatili. Sa gitna ng kaguluhan ng maraming tinig, may isang tinig na hindi sumisigaw. Hindi ito nagpipilit, hindi ito nagbabanta, ngunit ito ay patuloy, banayad,
malinaw, at hindi matatahimik hanggat hindi pinapakinggan. Ito ang tinig na sumusubok sa budhi, habang ang mundo ay nagbibigay ng mga dahilan upang sumunod sa agos, kaligtasan, pagtanggap, kaginhawahan. May isang panawagan na hindi nakabatay sa mga ito. Isang panawagan na nagmumula sa mas mataas na kapangyarihan. Isang paanyaya sa katapatan. Si Ellen White ay nagsulat sa mga patotoo para sa simbahan. Ang konsensya ay tinig ng Diyos, naririnig sa gitna ng tunggalian ng mga pagnanasa ng tao. Sa gitna ng paglalaban ng damdamin, ng takot at pagnanais na manatiling tanggap, may isang tahimik na tinig na nagpapaalala kung ano ang tama. At ang tinig na ito ay hindi maaaring balewalain ng walang kapalit. Sa simula, ito ay malinaw. Ngunit kapag paulit-ulit na tinatanggihan, ito ay unti-unting humihina, hindi dahil nawawala ang katotohanan, kundi dahil pinipiling hindi ito pakinggan. Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang kontrobersya. Si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng mga hindi banal. Ginagawa silang mga ahente upang iligaw at sirain. Ang pagkalito ay hindi lamang nagmumula sa labas. Ito ay pumapasok sa isip, sa pamamagitan ng mga katuwiran, mga paliwanag, at mga kompromisong tila maliit. At sa bawat pagkakataong ang budhi ay pinapatahimik, ang linya ay mas lalong lumalabo, hanggang sa dumating ang sandali na ang mali ay tila tama, at ang tama ay tila mahirap piliin. Ngunit ang tinig ng Diyos ay hindi nawawala. Ito ay naghihintay. Hindi ito mapilit, ngunit ito ay matiyaga. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, sa bawat tahimik na pakikipaglaban sa loob, ang tinig na ito ay patuloy na tumatawag, pumili ng tama. Hindi dahil ito ay madali, kundi dahil ito ay totoo. At sa huli, ang bawat kaluluwa ay haharap sa isang desisyon. Pakinggan ang tinig na iyon o tuluyang patahimikin ito. At ang desisyong iyon ay huhubog ng walang hanggang kapalaran. Dumarating ang sandali na ang nakatago ay nahahayag. Hindi na sapat ang mga salita, hindi na sapat ang mga pahayag ng pananampalataya. Sapagkat sa harap ng pagsubok, ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat sa sinasabi, kundi sa pinipiling isabuhay. At sa sandaling iyon, ang kaibahan ay magiging malinaw. Ang panlabas na pagkakapareho ay mawawala. Ang mga maskara ay mahuhulog. At ang bawat puso ay makikita kung saan ito tunay na nakatayo. Si Ellen White ay nagsulat sa mga aral ni Kristo. Ang pagsubok ng pagiging disipulo ay hindi na ipapakita ng kasing lapit ng pagdating ng pagsubok. Ang pagsubok na darating ay mas malalim kaysa sa anumang naranasan noon. Hindi ito mababaw. Hindi ito pansamantala. Ito ay hahawak sa pinakapundasyon ng pananampalataya. Sa panahong iyon, ang katapatan ay hindi na magiging tahimik. Ito ay makikita sa kilos, sa desisyon, sa paninindigan. At ang pagpapakitang iyon ay hindi maitatago, kahit pa ito ay magdulot ng pagtanggi mula sa iba. Ellen White ay nagbigay babala rin sa ang dakilang kontrobersya sa pamamagitan ng utos na nagpapatupad sa institusyon ng kapapahan na lumalabag sa batas ng Diyos. Ang ating bansa ay lubos na magkakahiwalay sa katuwiran. Ang pagsunod sa kautusan ng tao na salungat sa kautusan ng Diyos ay magiging malinaw na tanda, hindi lamang ng panlabas na kilos, kundi ng panloob na katapatan. At sa harap ng ganitong pagpipilian, ang bawat isa ay magpapakita kung sino ang tunay niyang sinusunod. May mga mananatiling matatag, kahit sila'y mapag-isa. May mga susunod sa karamihan, kahit alam nila ang katotohanan. At ang pagkakaibang ito ay hindi na maitatago. Ellen White ay nagsulat sa mga patotoo para sa simbahan. Dumarating ang panahon na ang bayan ng Diyos ay susubukin sa bawat punto. Hindi lamang sa malalaking bagay, kundi sa bawat detalye, sa bawat maliit na desisyon, sa bawat tahimik na sandali. Ang katapatan ay maipapakita. At sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang ipinahayag ng labi, kundi kung ano ang pinatunayan ng buhay. Ang katapatan ay makikita, hindi sa salita, kundi sa pagpili. At sa pagpiling iyon, ang bawat kaluluwa ay magpapakita kung saan siya tunay na nabibilang. Hindi lahat ng pag-uusig ay may anyo ng dahas. May pag-uusig na dumarating na may anyo ng presyon. Mga salita, mga tingin, mga desisyong ipinapataw na tila makatarungan, ngunit unti-unting sumisikip sa kalayaan ng budhi. Tahimik, systematic, hindi agad napapansin, ngunit totoo. Habang ang mundo ay naghahanap ng pagkakaisa at kaayusan, may mga hakbang na ginagawa na tila naglalayong magdala ng kapayapaan. Ngunit sa ilalim nito, may isang direksyong patungo sa pagkontrol, hindi lamang ng kilos, kundi ng pagsamba. At sa sandaling iyon, ang katapatan ay susubukin hindi sa lihim, kundi sa harap ng lahat. Si Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang kontrobersya. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya ang iniiwan ng kanilang paninindigan. Sa paglapit ng unos, ang mga paninindigan ay nagiging malinaw. Ang mga dati tila matatag ay unti-unting humihina sa ilalim ng presyon.
hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi dahil sa takot. Takot mawalan, takot tanggihan, takot mapag-isa. At sa takot na iyon, ang konsensya ay sinusubukang patahimikin. Ellen White ay nagbabala rin sa mga patotoo para sa simbahan. Ang parehong dalubhasang pag-iisip na nagplano laban sa mga tapat noong mga nakaraang panahon ay patuloy na naghahangad na alisin sa mundo ang mga natatakot sa Diyos at sumusunod sa kanyang batas. Ang pag-uusig ay hindi bago, ngunit sa huling yugto, ito ay magiging mas pino, mas organisado, mas malapit sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Hindi ito agad makikilala bilang pag-uusig. Ito ay magmumukhang batas, magmumukhang kaayusan, magmumukhang kabutihan para sa lahat. Ngunit sa loob nito, may isang malinaw na layunin, pilitin ang pagsunod kahit laban sa budhi. At doon, ang bawat kaluluwa ay muling haharap sa pagpili, sumunod o manatiling tapat. May mga susuko sa presyon, may mga maninindigan sa kabila ng lahat, at ang pagkakaibang iyon ay hindi na maitatago, sapagkat ang pag-uusig, kahit tahimik, ay may kapangyarihang maglantad ng tunay na katapatan, hindi sa salita, kundi sa paninindigan sa gitna ng presyon. At habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang pagsubok ay lalong lumalapit, hindi nakikita ng lahat, ngunit nararamdaman ng mga nakikinig. May isang tanda na hindi agad nakikita, ngunit ito ang magiging malinaw na pagkakakilanlan sa huli. Hindi ito inilalagay sa noo o sa kamay sa paraang pisikal na agad makikita ng tao. Ito ay nagsisimula sa isip, sa paniniwala, sa pagpiling ginagawa, sa katahimikan ng budhi. At sa paglipas ng panahon, ito ay nahahayag sa kilos. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang tanda o tatak ng Diyos ay inihahayag sa pangingilin ng 7 araw ng Sabat. Hindi ito isang simbolo lamang. Ito ay isang tanda ng katapatan, isang pagpapakita kung sino ang kinikilalang may kapangyarihan, ang Diyos na lumikha o ang kautusan na itinatag ng tao. Sa kabilang panig, may isa pang tanda, hindi rin agad nakikita, ngunit malinaw sa kahulugan. Isang pagsunod na hindi nakabatay sa utos ng Diyos. Isang pagpiling sumusunod sa kapangyarihan na sumasalungat sa kanyang kautusan. Ellen White ay nagpatuloy sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang marka ng halimaw ay kabaligtaran nito. Ang pangingilin sa unang araw ng linggo, 2 tanda, 2 panig, at sa huli, walang kaluluwang mananatiling walang marka. Hindi ito ibibigay ng sa pilitan sa simula. Hindi ito agad tatanggapin bilang isang seryosong bagay. Ngunit habang ang presyon ay tumitindi, ang bawat isa ay haharap sa malinaw na pagpili. At ang pagpiling iyon ay magiging tanda. May mga tatanggap nito upang maiwasan ang hirap. May mga tatanggi, kahit kapalit ay pagdurusa. At doon, ang katapatan ay magkakaroon ng anyo na hindi na maitatago. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Hindi lahat ng nagsasabing nangingilin ng Sabat ay tatatakan. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod. Hindi sapat ang pag-aangkin. Ang tatak ng Diyos ay hindi ibinibigay sa pangalan, kundi sa tunay na katapatan ng puso. At sa huli, ang mundo ay mahahati hindi lamang sa paniniwala, kundi sa tanda na kanilang tinanggap. Isang tanda ng pagsunod sa Diyos, isang tanda ng pagsunod sa tao, at ang bawat isa ay magdadala nito, hindi bilang palamuti, kundi bilang patunay. Patunay ng kanilang pinili, patunay ng kanilang sinunod, at ang tatak na iyon ay magtatagal magpakailanman. Bago ang ganap na paghuhukom, may isang huling panawagan. Hindi ito malakas sa pandinig ng mundo. Hindi ito ipinapahayag ng kapangyarihan ng tao. Ngunit ito ay umaabot sa bawat sulok ng lupa. Isang paanyaya na nagmumula sa awa, hindi sa paghatol. Isang huling pagkakataon. Sa gitna ng lumalalim na paghahati, habang ang bawat kaluluwa ay unti-unting pumipili ng panig, ang langit ay hindi nananatiling tahimik. May isang mensahe na ipinapadala, hindi upang pilitin, kundi upang anyayahan, upang balaan, upang iligtas. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay hindi isang mensahe ng kapayapaan at kaligtasan. Hindi ito mensaheng magpapagaan sa pakiramdam ng lahat. Ito ay isang babala, malinaw, tuwiran, at hindi maikakaila. Sapagkat ang tunay na awa ay hindi nagtatago ng panganib. Ito ay naghahayag upang ang tao ay magkaroon ng pagkakataong pumili ng may kaalaman. At ang panawagang ito ay para sa lahat. Ellen White ay nagpatuloy sa mga naunang sulatin. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may dalang walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga nananahan sa lupa. Isang mensahe na umaabot sa bawat bansa, bawat wika, bawat tao. Walang maiiwan. Walang makakapagsabi na hindi nila narinig. Ngunit hindi lahat ay makikinig. May mga tatanggap nito ng may pagpapakumbaba. May mga tatanggi, hindi dahil hindi nila nauunawaan,
kundi dahil hindi nila nais sumunod. At sa pagtanggap o pagtanggi, ang bawat kaluluwa ay lalong magtatakda ng kanyang posisyon. Ang awa ay patuloy na umaabot, ngunit hindi ito mananatili magpakailanman. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Darating ang panahon na ang tinig ng awa ay hindi na maririnig. Isang tahimik na pahayag, ngunit may bigat ng walang hanggan. Darating ang sandali na ang panawagan ay titigil. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil ang bawat isa ay nakapili na. At sa sandaling iyon, ang pintuan ng awa ay magsasara. Hindi na bilang paanyaya, kundi bilang hatol sa mga pagpili na ginawa. Ngunit bago dumating ang sandaling iyon, ang tinig ng awa ay patuloy na tumatawag, tahimik, matiyaga, tapat. At ang tanong ay nananatili, makikinig ka ba? May isang sandali na hindi na mababalikan. Hindi ito ipinapahayag ng mundo. Walang hudyat na maririnig ng karamihan. Ngunit sa katahimikan ng langit, may isang desisyon na ginagawa, isang hangganan na itinatakda. Ang pintuan ay magsasara, hindi dahil sa kakulangan ng awa, hindi dahil sa kakulangan ng paanyaya, kundi dahil ang bawat kaluluwa ay nakapili na at ang pagpiling iyon ay naging ganap, tahimik, tiyak, pangwakas. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang hindi matuwid ay magpakamali pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Wala nang pagbabago pagkatapos nito. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagbabalik. Ang kalagayan ng bawat isa ay magiging permanente, hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili. At sa sandaling iyon, ang awa ay magtatapos sa kanyang gawain. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Kapag natapos na ang gawain ng mapang-imbestigang paghatol, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Isang tahimik na paghatol, hindi nakikita ng mundo, ngunit ganap sa langit. At habang ang mga tao ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi alam na ang sandali ay dumaan na, ang kalagayan ng kanilang kaluluwa ay hindi na mababago. May mga patuloy na tatawag sa Diyos, ngunit huli na. May mga maghahanap ng katotohanan, ngunit sarado na ang pintuan. Hindi dahil hindi sila inanyayahan noon, kundi dahil ang panahon ng pagpili ay lumipas na. Ellen White ay nagsulat sa mga naunang sulatin. Nakita ko na marami ang nagpapabaya sa kinakailangang paghahanda at umaasa sa panahon ng pagpapaginhawa at ng huling ulan upang sila ay maging handa. May mga umasa sa huli, ngunit ang paghahanda ay para sa ngayon. At sa sandaling magsara ang pintuan, ang paghahanda ay hindi na maaaring simulan. Ang katahimikan ay bababa, hindi bilang kapayapaan, kundi bilang tanda na ang awa ay natapos na ang kanyang panawagan. At sa katahimikang iyon, ang bawat kaluluwa ay mananatili kung saan siya tumayo, hindi nagagalaw, hindi na magbabago. Ito na ang wakas ng pagpili at ang simula ng kahihinatnan. Kapag ang pintuan ay naisara na, ang mundo ay hindi agad magbabago. Ang araw ay sisikat pa rin, ang gabi ay darating pa rin. Ngunit may isang bagay na nagbago na hindi sa panlabas, kundi sa kalagayan ng bawat kaluluwa. Ang desisyon ay ginawa na, ang hangganan ay naitakda na, at ang mga nanatiling tapat ay tatayo sa isang mundong hindi na nauunawaan ng kanilang pinili. Tahimik, matatag, nag-iisa sa paningin ng marami. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Bagamat ang bayan ng Diyos ay mapapalibutan ng mga kaaway na determinado sa kanilang pagkawasak, ang paghihirap na kanilang dinaranas ay hindi isang takot sa pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Ang kanilang takot ay hindi para sa sarili, hindi para sa sakit, hindi para sa pagkawala, kundi para sa dangal ng Diyos na sa kanilang kahinaan baka sila'y magkulang. Sa sandaling iyon, ang katapatan ay hindi na sinusubok upang makita kung ito ay totoo. Ito ay pinahihintulutang maipakita sa gitna ng pinakamalalim na pagsubok. Ellen White ay nagpatuloy sa mga patotoo para sa simbahan. Ang bayan ng Diyos ay dapat uminom sa kopa at mabinyagan sa bautismo. Hindi ito simbolo lamang. Ito ay karanasan. Isang daan na dadaanan kung saan ang bawat takot, bawat pagdududa, bawat natitirang pangahawak sa lupa ay haharap sa liwanag ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. At sa gitna ng kadiliman, ang kanilang paninindigan ay magiging liwanag, hindi dahil sila ay malakas, kundi dahil sila ay nanatiling tapat. May mga sandaling tila walang makakatulong, walang maririnig na sagot, walang makikitang pag-asa. Ngunit ang kanilang katapatan ay hindi nakasalalay sa nakikita. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa panahon ng kagipitan, kung ang bayan ng Diyos ay may mga kasalanang hindi pa nababatid na lumitaw sa kanilang harapan, sila ay mabibigatan. Ngunit sila ay nakatayo, hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay nagtiwala, nagsisi,
at nanatili sa katotohanan bago pa man dumating ang sandaling ito. At ngayon, sila ay nakatayo, hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa katapatan ng Diyos, tahimik, matatag, hindi matitinag. Sa mundong nagbago na, sila ay nananatili, may wakas ang bawat pagpili. At kapag ang lahat ay ganap ng naihayag, kapag ang bawat puso ay tumayo sa panig na pinili nito, darating ang sandali ng ganap na paghihiwalay. Hindi na ito pansamantala, hindi na ito mababago, ito ay walang hanggan. Ang mundo na minsang nagbahagi ng parehong espasyo, parehong tahanan, parehong alaala, ay mahahati sa dalawang landas na hindi na muling magsasalubong. Tahimik, ngunit ganap. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Isang pangungusap na naglalaman ng katapusan ng lahat ng laban. Ngunit bago ang kapayapaang iyon, may paghihiwalay, ganap, hindi na mababalikan. Ang mga nanatiling tapat ay dadalhin sa presensya ng Diyos. Hindi na hiwalay, hindi na sinusubok, hindi na nasasaktan. Ang kanilang katapatan, na minsang nagdulot ng luha at pagkawala, ay ngayon ay magiging kagalakan na hindi na mawawala. Ellen White ay nagpatuloy sa mga naunang sulatin. Sama-sama kaming lahat na pumasok sa ulap, at 7 araw kaming umaakyat sa dagat ng salamin. Isang paglalakbay mula sa sakit patungo sa kaluwalhatian, mula sa paghihiwalay patungo sa walang hanggang pagkakaisa. Ngunit sa kabilang panig, ang mga piniling tumalikod, ang mga tumanggi sa katotohanan, ay mananatili sa kanilang pinili, hindi na bilang pagkakataon, kundi bilang kahihinatnan. Hindi ito ipinataw, ito ay pinili. At sa huli, ang pag-ibig ng Diyos ay makikitang ganap, hindi lamang sa pagliligtas, kundi sa pagbibigay daan sa bawat kaluluwa na piliin ang kanyang landas. Ang paghihiwalay ay hindi bunga ng galit ng langit. Ito ay bunga ng pagpili ng tao. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban o paghatol ng sinuman. Isang tahimik na katotohanan, ngunit may bigat ng walang hanggan. At ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang katapatan ay nagbunga ng buhay. Ang pagtanggi ay nagbunga ng pagkawala. Ang pamilya na minsang naghiwalay sa lupa ay natagpuan ang kanilang huling hantungan, hindi na sa iisang landas. Ito na ang wakas, hindi ng kwento, kundi ng pagpili. At sa walang hanggan, ang resulta ay mananatili, hindi na magbabago, hindi na mababawi, hindi na magwawakas.